Naalala nyo pa ba ang isa sa pinakamatinik na shooter noon sa PBA, lalo na sa 3-point area, ang Alaminos Assassin ng Pangasinan, na mahigpit na katunggali ni James Yap sa tuwing magkakaharap ang kupunan nilang dalawa. Nakilala rin itong player na ito sa pagiging tahimik at humble sa loob at labas ng court. Well, sa video natin na ito ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahusay ang player na ito na tinuguriang ding Ray Allen ng PBA, at kung paano nga ba bigla na lang siyang nawala sa pinakamalaking liga ng basketball sa ating bansa. Nagsimula ang kwento, mga boss, sa Alaminos, Pangasinan, kung saan nga ay nagmula itong si Lordy Tugade. Siya ay pinanganak noong December 30, 1977. Ayon dito kay Tugade ay bata pa lang daw siya ay mahilig na raw talaga siya sa basketball, kung saan nga ay ang kanilang palayan ang ginagawa nitong basketball court pagkatapos ng kanilang anihan. Pero noong high school pa nga lang daw siya nagseryoso sa larangang ito, at isa sa mga iniidolo niya noon sa PBA itong si Berhel Meneses. Napilit nga daw niyang ginagaya ang laro nito, lalo noong pagdating niya sa college. Sa NU Bulldogs, mas nakilala ang Alaminos Assassin ng Pangasinan. Dito ay nakasama niya ang kanyang naging best friend na si Danny Aldeponso. Sa UAAP pa nga lang ay marami ng pinahanga itong si Tugade. Subalit hindi nga niya nabigyan ng kahit na isang kampyonato ang NU Bulldogs. During late 90s, after college, si Tugade ay sumali sa kupunan ng Red Bull Energy Drink, na ng mga panahon na ito ay nasa PBL pa nga lang naglalaro ang team. Dito nakasama niya sila Junti Valenzuela, Jimwell Torion, Davon Harp at Kirby Raimundo. Bagamat malakas ang lineup noon ng Red Bull, ay nahirapan silang mabigyan ng kahit isang titulo ang Red Bull noon sa PBL. Noong 2000, matapos lumipat ng Red Bull sa PBA at maging pang-10 team ng liga, ay sinama ni Coach Cheng Giao si Tugade sa 6 na player na naging direct hire ng PBA. Well, hindi nga siya dumaan sa proseso ng pagiging isang drafted player. Sa unang 3 season niya dito ay limitadong minuto nga lang ang nabibigay sa kanya ni Coach Cheng, dahil solido rin naman talaga ang lineup noon ng Red Bull na mayroong Willie Miller, Mick Pinisi at Davon Harp. But despite sa pagiging role player niya lang noon, ay nakuha naman nila ang 2 PBA titles noong 2001 at 2002 Commissioner's Cup. Well, 2004 to 2005 season, sa pagkakaalis ni Davon Harp at Willie Miller sa lineup ng Red Bull, ay dito nabigyan ng pagkakataon si Tugade na magkaroon ng mahabang playing time. Ang mga panahon na ito ay ang Alaminos Assassin nga ang naging mukha ng Red Bull. At sa tulong noon ni Enrico Villanueva ay nadala nila ang Red Bull hanggang semifinals ng 2005 Fiesta Conference. Sa conference nga na ito, mga boss, ay nagsimula ang pagputok ng karera ni Tugade sa PBA. At nakilala na rin siya hindi lang ng mga fans, hindi pati na rin ng ibang mga players. Malaking tinik nga daw sa kanila ang Alaminos Assassin, dahil na rin sa husay nito sa shooting, lalo na sa may Rainbow Territory, na mala Ray Allen nga daw talaga ang galawan. Sa taon din na ito, 2005 Fiesta Conference, ay naitala ni Tugade ang kanyang unang career high na 28 points. At doon na rin niya nadala ang Red Bull papuntang finals, kalaban noon ang Pure Foods Chunky Giants. At dito nga nagkaharap na naman ang 2 player na matinik sa tres. Ayon dito kay Tugade, ay gustong-gusto niya daw talagang laging nakakalaban itong si James Yap, dahil na-challenge siya sa tuwing magkakaharap sila nito. Well, sa Game 2 na finals na ito ay kumambada si Tugade ng 30 points before eventually winning the championship, at siya ang naitanghal noon na most valuable player sa unang pagkakataon sa kanyang PBA career. Sa sumunod na taon ay nag-average ang Alaminos Assassin ng 56.7% sa 3-point area, at siya nga ang itinanghal na leading 3-point shooter ng liga noong 2006. Dito ay muli nga nagkaharap ang Red Bull at Chunky Giants sa finals. Subalit nabawian nga lang sila nito sa tulong na rin ng mahigpit niyang karibal na si Yap. Bago matapos ang season, ay naging pang-4 siya para sa most valuable player, na naging dahilan nga yan para mapasama siya sa first medical team selection for the first time sa kanyang PBA career. Maganda na nga ang naging takbo ng karera ni Tugade noon sa PBA, pero marami ang nagtatanong kung bakit nga ba siya biglang nawala.
2006-2007. Sa kasamaang palad ay nagkaroon nga ng injury si Tugade. Ang injury na ito ay magiging mitsa ng pagbabago at unti-unting pagbaksak ng karir niya sa PBA. Dahil dito ay napilitan siyang i-trade ng Red Bull sa San Miguel Beermen. Kahit pa sinabi niya noon sa isang interview na Red Bull lang talaga ang gusto niyang paglaruan na team. Malakas ang lineup noon ng San Miguel. Kaya bumalik na naman si Tugade sa pagiging isang role player na nakikihati nga lang siya ng oras dito kay Danny Sigel, Chris Calagio at Dondon Hontiveros. Pero ganun pa man mga boss, ay maganda pa rin naman ang pinakita niya dito at natulungan pa niya ang San Miguel noon sa kanilang 8 sunod-sunod na panalo. Pero dahil nga sa kanyang injury ay unting-unting nagbago ang kanyang laro at mas lalo pang bumaba ang kanyang playing time at mas lalo pang lumala ng lumala ang knee injury niya. Kaya ang naging resulta mula 2008 to 2011 ay 64 games nga lang ang kanyang nilaro. At noong 2012, bago magsimula ang Governors Cup, ay na-trade si Tugade sa Powerade at nakapaglaro lamang siya dito sa loob ng 10 games dahil pa rin niya sa kanyang pabalik-balik na injury. Kaya nag-average lamang siya dito ng 3.7 points per game. At sa pagtatapos ng season na ito, si Tugade ay nagdesisyon ng magretiro sa basketball. Well, isa si Tugade sa mga player sa PBA na masasabi nating biktima ng mga kalubat-ka ng injury. Medyo mahirap nga sa kanya ang desisyon na ito. Maaga siyang magretiro na kahit gusto pa ng isip niyang magpatuloy maglaro ay mismong katawan na nga niya ang pumipigil dito. Talagang nakakalungkot ito na marami pa sanang pagkakataon na mapapanood ng kanyang mga fans na magkaharap silang dalawa ulit ni James Yap. Tapos ang kanyang PBA career ay nag-focus na lamang si Tugade sa kanyang farm sa Pangasinan. Well, ayan lang muna ang video natin sa ngayon mga boss. At bago tayo magtapos, ay huwag mo namang kalimutan na mag-like, comment at subscribe para ma-update naman kita sa ating mga susunod na videos.